yun? Ang paksa natin ngayon, kasi hinahamon ako ng aking katunggali Hinahamon ng katunggali. na ang baboy daw ay pinagpakain na ng Panginoon at hindi. Para sa akin, sa aking Kristiyano, dahil ako isang Kristiyano, lahat ay pinapakain na ng Panginoon. Mababasa natin yan sa Gawa 10:10. Tingnan natin. Ito ay tungkol sa na si Pedro ay nagugutom na. Naglalakad siya sa daan. Tingnan niyo. Si Pedro kain Nang magutom si Pedro habang siya naglalakad at nakita niyang bukas ang langit. Tingnan niyo, may patuto. At may isang salitang bumaba gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa apat na panulok na bumababa sa lupa. Oh. Meron daw. Naroon ang lahat ng uri ng hayop. Pag sinabing lahat ng uri ng hayop, kasama na baboy yun. Di ba, Brad? Kasama na ang baboy. Lahat na uri. Hindi. Na may apat na paa. At ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya isang tinig. Magtindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain. Datapot, sinabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon, sabi niya, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumalduman. Ang sagot ng Panginoon, dumating sa kanyang tinig sa ikalawa. Kung ikaisa lang, Sino? Ikalawang tinig. Sino ang nagsalita? Ang linis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na Sino ang may nagsabi? at ito'y nangyari pa sa makatlo. Nangyari pa sa makatlo. Ibig sabihin, nilinis na ng Panginoon. Kumain ka na, Pedro. Kaya wala na. Talo ng kalabang ito. Talo na. Talo na. Ano masasabi mo sa sinabi niya? Nilinis ng lahat. Kaya maaari nang kainin. Itong cross-examination tungkol sa pinagsasabi nitong katunggali ko. Counterattack. Sabi niya, ayon kay Pedro, dininis na daw lahat. Dininis na lahat ng hayop. Hayop. Ang tanong ko, kung yan ba'y totoo o isang panaginip? Ano masasabi mo doon? Anong sabi niya? Anong sabi? Kung totoo ba daw, isang panaginip lang ang sinabi ni Pedro. Ang lahat ay naging totoo. Yun ang sinabi ng Panginoon. Ba't ang tigas ng ulo niyan? Bakit ang tigas Ang ng sabi ulo ko, mo? kung yan ba ay totoo o isang panaginip lang. Oh. Ito'y totoo. At ito rin ay panaginip. Maraming mga panaginip na naging totoo. Tulad ng panaginip ni Daniel. Sa libro ni Daniel, kung nabasa niyo ang Daniel 1:3-4, na nagkaroon din siya ng panaginip at naging totoo yun. Kaya hindi lahat ng panaginip ay hindi maging totoo. May totoong panaginip. Oh. Sa palagay mo, yan ba ang panaginip na totoo? Totoo. Totoo. Ipaliwanag mo daw. Ipaliwanag mo kung kumain ba si Pedro? Kung pinakain nga ba? Hindi nga siya kumain. Kasi, mangmang si Pedro. Mangmang si Pedro. Sinabi na sa kanya. Sinabi na sa kumain kanya. siya. Mangmang siya. Matigas kasi dugong Hudyo. Hudyo. Kaya mga Hudyo, matitigas ang ulo. Pinako nila si Kristo. Saan mo basa yan? Kung sabi mo ang mga Hudyo ay matitigas, si Kristo Hudyo. Saan mababasa? Saan mababasa na si Kristo ay na mga Hudyo matitigas ang ulo? Babasahin natin yan. Sa Juan 8:40. Matigas ang mga ulo ng Hudyo. Si Kristo Hudyo eh. Wala kang binigay na explanation. Wala. Always counter-attack ka lang. Wala talaga. Magbigay ka ng proof. Hanapin mo dyan si Kristo ay Hudyo. Makikita mo dyan. Tingnan nyo ha. Ito ang patunay. Patunay ng mga Hudyo matitigas ang ulo. Kasi tulad tumatigas ang ulo. Tulad siya si Pedro matigas ang ulo. Kung ang Hudyo ay matigas ang ulo, si Kristo ay Hudyo, ay matigas malang ulo ni Kristo. Sabi niya, yan isa mga pandaraya. Tingnan nyo ha. Sinabi sa kanila ni Kristo. 1:8. Sinasamba nila. Pero siraan nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, kung ang Diyos ang inyong ama, ibigin niyo ako. Mga Hudyo sinabihan niya yun. Mga Hudyo, tulad ng Hudyo.
Sapagkat ako nagmula sa nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili. At kundi, sinuko niya ako, sabi ni Kristo. Bakit hindi nyo napag-uunawa ang aking mga pananalita? Bakit hindi napag-uunawa ng mga Hudyo? Kasi nga ang Hudyo ang tigas ang ulo. O ikaw, anong masasabi mo? Hindi ninyo hindi ninyo makakardingin ang aking salita. Kasi nga ang Hudyo, mga tigas ang ulo. Saan yung mga Hudyong yun? Kayo'y sa inyong amang Diablo. Kaya yung mga Hudyo na Time's up matitigas ka ang ulo. Time's up ka na. Tapos, Bang. O, sa kanya na naman. Okay. Alam kong out of context na siya. Pero Oo. papatulan ko pa rin kahit out of context na. Oo. Ang sabi niya, ang mga Hudyo ay, ano daw? Tigas ang ulo. Ano daw? Matitigas ang ulo. Matitigas ang ulo. Sumasamba siya kay Hesus Kristo. Si Hesus Kristo ay Hudyo. Matigas ba ang ulo ng pinagsasama niya? Ang Diyos niya. Isa mandaraya ang sinasabi. Mandaraya ka. O, isa pa. Sabi din niya na ipapakain Kain na ang lahat. Papakain lahat. Malinis na. Isa lang yung panaginip. Mababasa sa Isaiah 65. Isaiah 65. Basahin mo 4 hanggang pababa. Basahin mo. Basahin Ikaw mo. ang merong Biblia. May Biblia ka. Isaiah. Isaiah. Sabi niya sa Ano sabi niya? Unahin mo sa... Isaiah. Hindi. Ano yun? Ayun, Isaiah. Isaiah. 65. 3 verse 3. Oh, Basahin okay. mo. Yun na. Bayan na. Namumungkahi ako palagi na. Halaman at nagsusunog sa kamangyan sa ibabaw ng mga lamyo. Saan dyan? Sige, bababa. Na naupo sa gitna ng libingan at tumigil sa lihim sa dako at kumakain sa laman ng baboy at sa baw ng mga kasuklam-suklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan. Ano ibig sabihin yan? ay mga itaas mo sa uno. Ano yan? Itaas mo sa uno. Mga paniniwala ng Pagano. Brad, pag binabasa mo Isayas, Pagano? lumang tipan na yan. Bago na ngayon. Kaya ngayon lumang tipan. Galing yun sa mga Hudyong matitigas ang ulo. Sa kanyang amang Diablo. Oo. Siya ang amang Diablo kasi naniniwala siya na ang baboy ay pinapakain na kasuklam-suklam lang. Nagaling sa Pagano. Na ang mga bilip ay galing sa mga Pagano, mga pandaraya. Pandaraya. O, wala na, man na. Dan.